Siya ay kumikilos sa lahat ng bagay ayon sa kanyang matuwid at di nagbabagong kalooban. Na sa madaling salita, mga kapatid, lahat ng disenyo ng Diyos, lahat ng pinitulutan ng Diyos, lahat ng nilikha ng Diyos ay may layunin sa kanyang programa. So ulitin ko po yan. Lahat ng disenyo, lahat ng nilikha, lahat ng layunin ng Diyos para po sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay may layunin sa kanyang programa. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Kawikaan, Kapitulo 16, in Proverbs chapter 16, beginning at verse 4, tignan niyo po ang nakalagay. Kawikaan 16, talatang 4. Sabi po ng Biblia, ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. In English, the Lord's work works out everything to its proper end, even the wicked for a day of disaster. Minsan na itatanong po natin, mga kapatid, bakit may mga kakilala po tayo na tao na pinanganak na may sakit, o pinanganak na bulag, pinanganak na bingi, pinanganak na pipe, pinanganak na dalawa lang ang ganito o dalawa lang ang ganyan o walang kamay o walang paa. Bakit sila pinanganak na ganun? O kung pahabain po natin, bakit may mga tao na nilikha ng Diyos na alam naman niya na papatay sa maraming Kristiyano? Bakit nilikha ng Diyos si Hitler? Bakit nilikha po ng Diyos si Saddam? Bakit nilikha po ng Diyos yung mga diktador? Sila Caesar Nero? Bakit nilikha ng Diyos ang mga masasamang tao? Siguro walang layunin yan. Pero sabi po ng Biblia, lahat ng ginawa ng Diyos ay may layunin sa kanyang disenyo at programa. Ang magandang halimbawa po nito, mga kapatid, ay si Judas Iscariote. Bakit pa ho nilikha ng Diyos si Judas kung alam naman din po niya na tatraidorin po niya si Jesus? Dahil bahagi po ito sa kanyang layunin. O bakit nilikha ng Diyos si Satanas kung alam naman niya na lolokohin niya si Adan at si Eva at ang kamatayan ay lalaganap sa lahat ng tao? Bakit pa niya nilikha si Satanas? Dahil ang Diyos ay may layunin. So lahat ng nangyayari po sa ating buhay, mga kapatid, mabuti man sa ating paningin o masama, may layunin ang Diyos. But pa ho dito, kahit po sa ating kaligtasan at yung pagpili po sa atin ng Panginoon, bahagi po ito sa kanyang layunin at hindi po ito nakasalalay sa anumang kabutihan na ginawa ho natin. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Efeso Kapitulo 1, 2 beses binanggit yung mga salitang layunin ng Diyos. Efeso Kapitulo 1. At basahin po natin dito sa talatang 3. Efeso 1, talatang 3. Tignan niyo po ang sinasabi ho dito. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya dikhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamagitan ni Hesukristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. So sa lahat ng tao na pwede iligtas ng Diyos, piliin ng Diyos, bakit ikaw? Sa lahat ng mga kamag-anak mo, bakit ikaw? Sa lahat ng mga kapatid sa bahay mo, bakit ikaw? Sa lahat ng tao dun po sa lugar ninyo, bakit ikaw ang pinili ng Diyos para maligtas? Dahil po ba may nakita ang Diyos na mabuting asal sa atin? Dahil po ba nakita ng Diyos in the future na lalapit tayo sa Kanya? Hindi ho.
Sabi ng Biblia, ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Kaya ka pinili ng Diyos dahil na rin sa kanyang kalooban. At naulit na naman, kung babasahin po natin ang talatang 11 sa verse 11, sabi ho dito, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noong una pang, pinili niya kami para maging Kanya sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Now, yung tinutukoy po dito na bahagi po sa layunin ng Diyos ay yung pagpili po ng Diyos kina Pablo at yung mga ibang apostol. Sa lahat ng pwedeng piliin po ng Diyos nung unang taon na maging apostol po niya, bakit pa ho pinili ng Diyos yung nanguusig sa iglesia? Si Saulo ng Tarsus. Pwede naman siya pumili ng isa pang lalaki na hindi man nanguusig sa church. Bakit si Pablo pa? Dahil bahagi po ito sa kanyang plano at layunin. So ang Diyos, siya ang pinakamalaya sa lahat na gawin ang anumang gusto niyang gawin dahil ito ay angkop lamang sa kanyang layunin at kalooban. At ito pa mga kapatid na hindi dapat nating kalimutan. Hindi ka lang pinili ng Diyos para maligtas, na bahagi po sa kanyang kalooban at layunin, pati na rin ang lahat ng paghihirap na ating nararanasan, bahagi po ito sa kanyang layunin. Roma Kapitulo 8, kung ating po babasahin. Roma Kapitulo 8. At dito po tayo sa talatang 26. Roma 8, 26. Tignan nyo ho napakalinaw po. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin o para sa pamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ito ay nagtuturo ho sa atin kapag tayo po ay dumaranas po ng paghihirap sa anumang klaseng anyo, pinansyal, pisikal, spiritual, sabi ng Biblia, pinintulutan ng Diyos yung kahirapan na yan dahil meron po siyang layunin. Pero we must look at it from this illustration. For example, ito ang layunin ng Diyos. Ngayon, sa bawat layunin na pinintulutan po niya, whether it be suffering, blessing, death, life, lahat na. Ang bawat pinintulutan po ng Diyos ay hindi lang po natatapos diyan. Sabi po ng Biblia, meron po silang objectivity na pinupuntahan. And we can say, His glory. Ito ang layunin ng Diyos. There will be suffering for the church. There will be blessing for the church. There will be death in the church. There will be life in the church. Or palawakin po natin, there will be death in the world. There will be life in the world. Pero bakit po ito nangyayari? To give Him glory. Yun ang ultimate factor po dyan. Bakit pinintulutan ng Diyos ang lahat ng bagay ay mangyari dito sa mundo? Dahil meron po itong layunin. May mga ilan po sa inyo na nakaranas po ng miscarriage. And I want to encourage you something. Kung hindi mangyayari, yung nangyari po na yun, God would not be glorified.
It was good in the sight of God na mangyari po yun. For you to be closer to Jesus and for His name to be glorified. Meron po mga iba ho sa inyo na matayan, nawalan po ng isang kaibigan, asawa, anak, namatay ho sila. But why did that happen? Because according to God's plan, it is to bring Him glory. On a surface level, hindi natin mauunawaan yun. Maaari ho natin tanungin, Panginoon, why? Tunay yung sinasabi ng Biblia, my thoughts are higher than your thoughts. His ways are higher than your ways. Pero ang pinakamalinaw ho dito, pinintulutan po niya ang lahat ng mga bagay nito na mangyari para mabigyan ng karangalan ang kanyang pangalan. Bahagi na po dito, mga kapatid, ang ating Panginoon Hesukristo. Dinuraan, sinapak sa mukha, binugbog. Halos ang mukha po niya ay hindi na po naging wangis po ng tao, pero pinintulutan po ng Diyos na mangyari po ito. Bakit po? To give Him glory at mabigyan po tayo ng kaligtasan. And in short, we could say, suffering, blessing, death, and life. Kapag sinabi His glory, lagi po ito mauuwi sa kabutihan. Always. Lagi po ito mauuwi sa kabutihan. Mamatay man ang isa ho sa atin na na kay Kristo, langit ang pasok ho natin. Magkasakit ka man, pero na kay Kristo ka pa rin, kabutihan pa rin ang ating kahihinatnan balang araw. Hindi ka man mayaman, pero na kay Kristo ka, lahat ng kayamanan na espiritual na pagpapala ay ibibigay sa iyo pagdating ho natin sa kanyang kaharian. Everything works out for the good. Dinala ka ng Panginoon mula sa Pilipinas dito sa Winnipeg. Bakit sa Winnipeg? You think decision mo yon? Bahagi po yun sa plano ng Diyos. Kaya mga kapatid, lahat na nangyayari sa ating buhay ay hindi po sanhi. We do not believe in coincidence. We believe in providence. Providence. Hindi tayo swerte. Ang tawag dito, pinagpala. Kaya ang lahat ng ito, mga kapatid, lahat ng meron po kayo, o lahat ng mga bagay na wala ho tayo, bahagi po yan sa plano at layunin ng Diyos. And therefore, what should we do? We should remain content and thankful kung saan po tayo nilalagay ng Diyos. Because yung Diyos po natin, mga kapatid, kung tayo ang susunod, kung yung plano natin masusunod, tiyak, hindi magiging mabuti. Ipagkatiwala po natin ang buhay natin na hiram sa Diyos, sa Kanya. Dahil siya ay mabuti at lahat ng Kanyang pinintulutan ay para po sa ating kabutihan and most importantly, sa Kanyang karangalan. So with that being said, mga kapatid, bagamat maikli lang po ang ating pag-aaral, at least I pray and hope everything that happens in your life every single day, testing, blessing, lahat, ay may layunin po yan sa programa ng Diyos. So, does anyone have any questions po this afternoon? Ma? Yung bang pastor, yung abortion, Yes po. may layunin ba? Absolutely ho. Bagamat inutos po ng Diyos na ang abortion ay may tuturing bilang murder, pero sa Biblia, may mga tinatawag the descriptive will of God and the decretive will of God. Kapag sinabi po yung expressive will of God, ang ibig sabihin po niyan, meron po mga expression po ang Diyos na ayaw po niya, pero hindi po niya nilagay bilang utos. Halimbawa ho, ma, God is not pleased when the wicked die and perish. Or God has no pleasure in the death of the wicked. So ine-express po ng Diyos na hindi po siya natutuwa kapag may namamatay na hindi nagsisisi. Pero hindi po niya pinintulutan na o nilagay sa isang utos na ang mga masasama ay hindi makakaranas ng kamatayan.
So may mga bagay, kagaya po ng abortion, bagamat galit ang Diyos sa pagpatay ng mga tao, bahagi na po dito ang abortion, pinintulutan pa rin po niya na mangyari ho ito dahil may layunin po siya para malaman po natin kung ano yung consequence kapag ginawa po natin yung ganung klaseng bagay. At hindi lang ho yun, para makita din po natin yung biyaya ng Diyos na sa kabila po na nagawa po natin kasalanan, nagawa pa rin ng Diyos na patawarin po tayo. So, lahat po ng bagay may layunin. Absolutely po. Okay? Anyone else po may mga katanungan this evening? Okay? Alright, so kung wala na po tayo katanungan mga kapatid, purihin po ang Panginoon, manalangin na po tayo, and kung sino po ang available for fellowship, ipagpatuloy po natin ang ating fellowship.